Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Rise and shine! Ang bilis ng araw, no? Magtatapos na naman ang panibagong week para kay tatay na maagang papasada ngayon at kay nanay naman na naghahanda na ng listahan ng mga bibilhin sa palengke. Aba, magkape muna kayo at samahan kami sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo maghahatid sa inyo ng kumpleto at malamang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Kasama niyo po ngayong Thursday morning, January 12, 2017. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Eto muna, kasama ba sa New Year's resolutions mo ang pagpapasexy? Naku, aside from proper diet, ugaliin na rin ang pag-exercise para sa iyong hashtag body goals this 2017. Kaya gumising ng maaga para mag-exercise at abangan ang pagsikat ni Haring Araw. Ang sunrise po natin for today, 6:24 ng umaga. Habang doon naman sa mga mister na gustong i-date si Mrs., aba subukan ng romantic sunset sa Manila Bay. Ang sunset natin for today mangyayari sa ganap na 5:45 ng hapon. Sa puntong ito naman, para malaman na natin ang update tungkol sa lagay ng ating panahon, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Obet Badrina. Good morning, Mr. Obet. Kahapon po nakalabas na nga itong binabantayan po nating low pressure area dito sa Philippine Area of Responsibility. So sa mga oras na ito, ano na po ba nangyari dyan? Ito po ba ay lumakas o inaasahan po nating malulusaw din sa mga susunod na oras? Magandang umaga, Amor, din sa lahat ng ating mga tagapanood. Tama ka, nakalabas na nga itong ating low pressure area na sa may kanlurang bahagi ng Palawan. At base sa uli nating pagtingin dito, inaasahan natin na posible pa itong lumakas habang patungo naman dito sa may bansang Vietnam. Subalit sa ngayon, wala na itong anumang epekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa. Ayan po, wala na pong epekto o direktang epekto sa ating bansa. Ito po nga low pressure area dahil nga po nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero makinig pong mabuti, isang panibagong low pressure area ang ating binabantayan sa ngayon. So Mr. Obet, ano na po bang update dito sa panibagong LPA at inaasahan po ba natin na malaki ang chance na ito ay ma-develop sa pagiging isang bagyo? O, tama ka rin, Amor, no? Meron tayong pumasok na bagong low pressure area. Huli natin itong namataan sa bahagi naman, 795 kilometers silangan ng Hinatuan sa Surigao del Sur. Sa ngayon, base sa ating pinakahuling datos, maliit pa yung tsansa na ito ay maging bagyo in the next 24 hours. Pero in-expect natin na itong low pressure area na ito ay inaasahan nating lalakas sa mga susunod na araw, sa mga susunod na oras. Kaya patuloy pa rin nating babantayan itong panibago na namang sama ng panahon na nagbabadya sa ating bansa. And ulitin ko lamang po, within the next 24 hours, maliit pa naman ang chance na itong binabantayan po nating low pressure area sa loob ng PAR ay ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo. Pero syempre, patuloy po natin yung babantayan dito lamang sa Panahon TV. At Mr. Obet, eto naman, ano po bang nilalaman ng inyong nilabas ng 5 AM weather forecast? Saan po bang mga lugar makakaranas ng mga pag-ulan? Amor, patuloy nating inaasahan na itong silangang bahagi ng ating bansa, dulot nga ng hanging amihan, gayon din itong bagong low pressure area na naman na ating binabantayan. Inaasahan natin ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan na may mga pagkilat pagkulog. Ito ngayon yung mararanasan sa Davao Region, gayon din sa may Northern Mindanao at sa Caraga, gayon din sa malaking bahagi ng Visayas, Kabikulan at gayon din sa lalawigan ng Quezon. So mga lugar na yon, patuloy na magiging maulap yung kalangitan at asahan ng mga kababayan natin dyan na malaki ang tsansa pa rin ng pag-ulan. Dito naman sa bahagi ng Luzon, dulot ng hanging amihan, inaasahan naman natin ang mga mahihinang mga pag-ulan, partikular na yan sa mga rehiyon ng Ilocos, gayon din sa Cagayan Valley, Cordillera at Central Luzon. Sa Kamaynilaan, napansin natin mula ng mga nakarang araw ay tuloy-tuloy yung mga pag-ulan. Pero ngayong araw, inaasahan natin na unti-unti nang gaganda yung ating panahon, gayon din sa iba pang bahagi ng Luzon. Subalit, may mga posibilidad pa rin ng mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Ito namang bahagi ng kanlurang bahagi ng Mindanao, ito yung makakaranas ng maaliwalas na panahon ngayong araw na may mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog.
At sa ngayon nga, no, nakataas din yung ating mga gale warning dito naman sa may silangang mga baybayin ng bansa. Kaya malakas ang hangin sa lugar na yan, kaya dapat mag-ingat yung ating mga kababayan. So dahil pa rin sa epekto ng dalawang weather systems, kabilang po dito yung hanging amihan at ganoon din yung low pressure area, makakaranas pa rin ng maulang panahon ang ilang bahagi ng ating bansa. Kaya doble ingat at magdala po ng payong kung kayo po ay lalabas ng inyong bahay. At panghuling katanungan na lamang, Mr. Obet, kahapon naranasan, lalo na nung madaling araw, itong malamig na panahon. So saan ba natin naitala itong lowest temperatures kahapon? Amor, dito natin naitala yung mga pinakamalalamig na temperatura para sa ating bansa. Sa Baguio City pa rin, nasa 14.8 degrees Celsius. Ang Itbayat naman sa Batanes, nagtala sila ng 19.0 degrees Celsius. Dito naman sa malapit dito sa atin sa Kamaynilan, sa Tanay Rizal, nasa 20.0 degrees Celsius. Ang Infanta Quezon, na patuloy na nakakaranas ng mga pagulan, nasa 21.0 degrees Celsius. Gayun din ang sa Baler Aurora, nasa 21.2 degrees Celsius. At ang Calayan, doon din sa bahagi ng bandang Batanes at Cagayan ay nasa 21.2 degrees Celsius. Amor, patuloy nating inaasahan ang malalamig na temperatura sa malaking bahagi ng Luzon. Dulot pa rin yan ng umiiral na hanging amihan. Minsan umaabot yan hanggang February, no? Hanggang Pebrero patuloy pa rin yung makakaranas ng malalamig na temperatura, lalo na sa bandang gabi. Ayan, patuloy pa rin ang paglamig ng ating panahon, kaya enjoy po natin yan habang peak o kasagsagan pa nitong hanging amihan o northeast monsoon. Maraming salamat, Mr. Obet Badrina, sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para sa ating viewers ngayong umaga. Nakapanayan po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Umpisa pa lang yan dahil magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.